Kaka-renew ko lang ng car insurance at ito yung binayaran ko. Rai, your car guy here, usapang insurance naman tayo. I just want to share this lalo sa mga first-time brand new car owners. Ito kasi yung isa sa mga na-overlook na expenses pagdating sa car ownership. In one of my previous videos na ang title ay Things I Wish I Knew Before Owning a Car, na-mention ko na kailangan din mag-budget para sa continuous or recurring car expenses. At kasama na doon ang car insurance. Kaya i-share ko lang ngayon kung magkano binayaran ko and why I ended up choosing this particular insurance provider. By the way, this video is not sponsored. You can go for any car insurance provider of your choice as long as accredited sila ng inyong bank. So una pala, bakit kailangan natin ng comprehensive car insurance? Kapag naka-mortgage kasi ang sasakyan, in other words, hindi mo cash pinili, kagaya nitong si Montero, yung nag-down payment ka tapos nag-loan sa bank at may monthly na binabayaran, ang totoo niyan, hindi pa sa'yo yung sasakyan. Pagmamay-ari pa siya ng bangko. At sa kontrata, since sa bangko pa yung sasakyan, syempre gusto nila maprotektahan yung property nila from accidents, damages, theft, and complete wreckage. In other words, required talagang kumuha ng comprehensive insurance. Parte siya ng kontrata kapag naka-mortgage ang sasakyan. Sa mga bumili naman ng sasakyan ng straight cash, optional na po ang pagkuha ng comprehensive car insurance. Although advisable pa rin na kumuha for the same reasons: protection, iwas malaking gastos kung sakaling maaksidente, and peace of mind. Going back sa mga kagaya ko na naka-mortgage, we are obliged to renew. In case pala na hindi nakapag-renew on time, depende sa bangko, maaaring may corresponding late payment fees. At isa pa, kung sakaling nabangga ang sasakyan tapos expired na ang insurance, hindi na pa-renew on time, ikaw na driver ang mag-shoulder ng repairs. So para maiwasan ang mga to, just make sure to process and renew it on time. Kadalasan naman sa first year ng mortgage, free ang insurance. Ganun din dito kay Montero. However, for the succeeding years, depende kung ilang years to pay yung car loan na kinuha mo, ikaw na ang kailangang mag-renew at magbayad ng yearly insurance. Papunta ako ngayon sa Prudential Guarantee and Assurance o PGA Baguio para mag-process and renew ng insurance nitong si Montero. And here are the reasons bakit sila napili ko. Una, good reputation. Nagtingin-tingin muna ako online ng options, nagbasa-basa ng reviews, at so far magaganda yung reviews regarding sa PGA, lalo na sa experiences sa pag-claim. Isa kasi yun sa dapat i-consider when getting an insurance, hindi lang yung pinakamura. Kasi minsan meron ngayong mga mura pero hindi naman maganda ang reputation. Maraming aberya lalo pagdating sa pag-claim ng insurance. Sobrang tagal. Another reason ba't sila napili ko, kilala ko kasi yung ahente ng PGA. Actually, family friend namin, tito ko. And maganda pa rin yung may kilala ka sa loob, kumbaga, para pagdating sa claims, may contact person ka na napagkakatiwalaan mo at siya ring mag-aasikaso kung sakaling may insurance claims ka. Last reason ba't sila napili ko, sa akin reasonably priced siya. It's not the cheapest, hindi siya yung pinakamura, marami pang mas mura online, pero itong offer ni PGA mas mataas naman ng konti yung kanyang coverage against sa bodily injury, property damage, at personal damage. And again, maganda yung reputation ng PGA. So ayun na nga, tapos na ako magbayad at ito na yung resibo. Total na binayaran ko ay 34,784 pesos and 43 cents. Aray ko, kahit napaghandaan, masakit pa rin. Yung amount pala na babayaran, depende yan sa market value ng sasakyan. Kung mas mahal ang sasakyan, mas mahal din ang insurance. Since nagdi-depreciate naman ang market value ng sasakyan, sa succeeding years, bumababa rin yung binabayarang insurance. Yung kinuha ko pala, again, hindi ito yung pinakamura. May mga nakita ako na 30 to 32K online. And hindi rin siya yung pinakamahal kasi may nag-offer din sa akin ng 37K. So in the end, what I can recommend is to weigh your options. Mag-canvas po kayo. You will have time naman kasi usually a month or a week before, most banks nagpapadala na sila ng notice na malapit na mag-expire ang iyong car insurance. So maganda kung mag-research muna, magtanong-tanong before choosing kung saan kukuha. Again, look for an insurance provider na maganda ang reputation, maayos ang mga reviews lalo sa pag-claim ng insurance. And additional tip, better kung may kilala kayo sa loob na siyang tututok at mag-aasikaso in case na may insurance claims ka. Lastly, syempre bago pa mag-expire, pag-ipunan na para hindi masyado mabigla pag magre-renew na. Yun lamang po. I'm not a car insurance agent, by the way. Again, hindi rin po ito sponsored ng PGA. I just want to share my experience and tips in renewing car insurance. Kung may nakalimutan ako o may additional tips pa kayo, comment down below. As always, if you find this video helpful, don't forget to like and subscribe for more.